Hello guys, so for today's video, kung makikita nyo nga si Jazz ay umiiyak dyan dahil nga gusto niyang mag-drive. Umupo sa kanyang papa guys habang nagda-drive, pero ayaw ni Mister kasi nga madidistract siya sa kanyang pagda-drive. Pero napakalma ko naman siya dyan guys kung makikita nyo, pero parang aping-api ang bata, no? So for today's video guys, pag-uusapan natin yung isang comment or tanong ng isang viewers natin na sabi niya doon, if ever man daw may diferensya si Jazz, papayag daw ba ako at ang aking asawa na ipalaglag siya. So in our case guys, dati kasi I was nung ginawa kasi namin yung dual marker test ang tawag dito nun guys. So chinek na kumuha sila ng aking dugo, then doon ay lumabas sa test na high risk siya sa tatlong chromosomes problem na yata ang tawag nila doon. So high risk siya sa Down syndrome tsaka sa trisomy 15 and 18. Ayan, so that time guys, nalaman namin yung result ay late na talaga. So I was 7 weeks nung tinake yung test na yun. Then nalaman namin yung result is 4 months pregnant na ako guys. So as in taon na buo na si Jazz. So that time guys, may 1 week lang ako mag-decide. So ako ang pinagdi-decide. Syempre ako yung nanay guys. So ako yung pinagdi-decide ng mga in-laws ko tsaka asawa ko. So ang laki ng ko noon guys. Grabe yung napagdaanan ko kasi napaka sakit bilang isang ina, no, na malaman mo na may diferensya yung baby na dinadala mo. Ayan, so iyak ako na iyak that time guys kasi hindi ako makapag-decide, pero ipaglalaban nung alam na ni Mr. guys, sabi ko sa kanya, mas maiging pauwiin mo ako kaysa pilitin nyo akong ipalaglag ang anak ko. Hindi ko ito ipalalaglag kasi malaking kasalanan yan. Sabi ko, hindi ko papatayin ang sarili kong anak, sabi ko sa asawa ko guys. So nag-iiyakan kaming dalawa ng asawa ko nun guys kasi sabi ko sa kanya, hiwalayan mo na lang ako kaysa ipalaglag ko ang anak ko, hindi ko yan gagawin. So payagan mo akong umuwi ng Pilipinas, doon ako manganak. So whatever happens, may diferensya man si Jazz, hindi ko ito ipapakita sa inyo, bubuhayin ko siya mag-isa ako sa kanya guys. So syempre ayaw naman ni Mr. ng ganun, di ba? So iyak siya ng iyak din that time guys, hanggang sa in-advise nga ng doktor guys na magpa-amniocentesis test ako. So doon mo malalaman kasi doon yung 100% accurate guys na test na malalaman mo kung may diferensya talaga ang isang baby. So I was 5 months na noon guys nung nagpa-test ako ng amniocentesis. Then ayun nga, lahat nung lumabas yung result guys, wala, negative lahat ng defect na na-detect kay Jazz. So napakalaking pasasalamat ko sa Lord noon guys kasi alam kong sinubok lang yung aking pananampalataya that time, as in sabi ko sa kanila, subukan nyo yung pananampalataya ko, wala ito, I know na malakas yung faith ko na normal ito, pagsubok lang to ako kay Mister. So dito kasi sa India guys, yung paniniwala nila, bakit mo daw pipiliin mag-suffer ang isang bata kung may way naman, 'di ba? So yun yung paniniwala nila. So kaya nga ang termination dito guys is legal until 5 months I think ng pregnancy with doctor consent. Ayan. So yun yung kwento ng aking yun yung sagot ko kay sis. Hindi ako pumayag kahit hindi ko pa alam noon na may na walang diferensya si Jazz. So hindi ako pumayag hindi ako pumayag sa gusto nila. Ayan. So dahil nga dati pa, bago pa man ako magbuntis guys at magpurgo dito sa India, yan na yung sinabi ko kay Mister na ang pagpapalaglag ang never ever kung gagawin sa buhay ko kasi may takot ako sa Diyos. Ayan, at alam kong malaking kasalanan yun, diba? So yun lamang ang sagot ko kay sis na oh, just crying. I don't wanna give the key to Papa. Marunong ka ba mag-drive? Do you know how to drive? No, diba? Then why are you crying? See. Gusto niya pumunta doon sa... No. Yeah, see. Yo nga. You wanna come in that
car. Like he wanna drive also. Just 2 minutes. No, hello. You can drive. Just you anak. can drive. Let How? Papa drive, okay? Chalo, Papa. Don't cry na doon. You will drive once you old. Once you grow up, okay? Just will drive. Okay? Just Si, Kaka. ओए, oh. Hi, Kaka. क्यों रो रहा है? जस्ट क्यों रो रहा है भाई? Si Kaka. इतने बड़े बड़े आंसू निकाले हैं. Hello कर दे Le, भैया को. Kaka. Le, Kaka. Le. No. Puro ka no. No, no. No. So, ayan si Jess, guys. Oh, gusto niya mag-drive. Sinanay kasi ng lolo, guys. Uy. Ganyan man ang lolo niya kasi ang ginagawa. Kaya gusto niya laging nasusunod. Pagka ano kasi, dyan siya inuupo ng lolo niya sa kanyang lap. Then, gusto niya rin yung nagda-drive siya. Kaya, ayan, umiiyak siya, no? Don't be like that, okay? Si Titas, oh, just ka crying, Titas. Are you old man? So, may pupunta lang kami, guys. Bibili lang kami ng something ni Mister. Ayan. Uy, it's Say bye-bye to Titas na din. road building. Flying fish to them. Go siya to them then. Woo! Ayan si Mister. Driver na sweet lover. He's not sweet lover though. Trucky. At siya trucky. So nakita ni Jess ang truck. Oh, trucky daw. Trucky. Trucky. Is it trucky? Ah? Is it trucky? Not trucky. That's why I thought. Bye guys!